tapang at malasakit. Yun. Eto Para na. sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Yun. Ako si Sara Duterte, Eto. tatakbo bilang Pangulo ng Yes, Pilipinas. ayun. Mga kababayan, Ayan na, nag-declare na talaga. Naku po. humihingi ako ng paumanhin. Eto pa, oh. Alam Patawan namin yan. kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Yes. Patawad. So, eto na nga, nag-declare na talaga si BP Inday Sara na siya'y tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Ayan, naku po. Sabi ko nga, lalo mo lang binubuang at binabalo yung mga dilaw at lalo mong tinataranta yung mga bangag dahil dito sa ano niya na to. Sa pag-formal na announcement niya talagang siya'y tatakbo. Dapat lang, yun nga ngayon, sa'yo na yun eh. Ikaw talaga, walang iba. Sabi nga ni Daryl Yap ubusin mo silang lahat, ipaghiganti mo kami. O, diba? Tapos yan nga, alam naman yun sabi nga ni Greco Bellica apology accepted kasi nga humihingi siya ng tawad dahil wala, naku, mga epokrito lang talaga yung nagsasabi na hindi dahil kay Sara kaya nanalo si BBM. Naku po, kasi ganito yan si BBM hindi nga siya nanalong vice president nung hindi niya kasama si BP Sara. Vice president lang yun hindi siya nanalo. Tapos nanalo siya ng presidente nung kasama niya si BP Sara. So anong ibig sabihin nun? Dahil talaga kay Sara, Diyos ko po naman, sabi nga basic. Lalo ng kagulo ngayon. Ibalik natin Yun. ang tapang at malasakit Yan ang kailangan ng Pilipinas. para sa Diyos, Duterte sa brand bayan, of leadership. at para sa bawat pamilyang Pilipino. Yun. Ako si Sara Laban na to. tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yun. Mga kababayan, Laban. humihingi ako ng Yes, paumanhin. naiintindihan namin yan, BP Sara. At napakadami nating nabudol. Patawad kung tinulungan Basta ko ikaw ang sumunod na presidente, okay na kami doon. si Basta BBM ikaw. bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino Padami ang ng padami. nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso Yes. ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin Siya na ang humihingi ng tawad samantalang proud na habang proud pa yung mahal nananatiling na kapos presidente, no? ang kita ng bawat Grabe. pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad Yes. sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at Yes. epektibong healthcare system. Wala talaga. Ninakaw pa nga Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Yes. Kung wala ka naman kasing tinatago, wala talaga. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. Kawawa talaga. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Oo, ay mga susunod. Baon na sa utang Tapos kung ganyan. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Yes. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Yan. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan.
na ako'y kahadlok. Nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, Yung. and my future in the service of our nation. Yun. Inday, ikaw na lang Mga ang pag-asa kababayan, talaga. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Yun. Inday. Ako si Sara Duterte. Ikaw na talaga yan. Tadhana mo yan. Walang makakapigil. Tatakbo bilang Kahit anong Pangulo gawin nila. ng Pilipinas. Yun. So, ayun. Clap-clap talaga. Nag-declare na. As in, tatakbo talaga si BP Sara. Nako. Lalo nang hindi natin alam kung anong kahihinat nga nung impeachment nito. Kasi nga, yun talaga yung, ano niya yung panlaban sa kanya para hindi siya makatakbo. So, kung hindi naman siya, walang problema. May Basti pa. Si Basti, pwede rin si Basti Pero, wala, sabi ko nga, kung nakatadhana talaga yung kay BP Sara at yan talaga yung kapalaran niya. Kanya talaga yan. Kita nyo naman, ilang taon na siyang pinapadapa, ginugulpe, inuupakan, sabi pa nga. Pero wala, hanggang ngayon, andyan pa rin siya. Ayan, hanggang sa nag-declare na siya. Kasi nga, next year, preparation na yan eh. Preparation na yan ng lahat para sa election. Kaya, magbabago na yan. Nako, sabi nga ni Daryl Yap. Para daw si Rizal Tiberos ng mga 3 drops nung mag-announce si BP Sara. Kita nyo? Pagkatapos ni BP Sara magpa-press con, nagpa-press con din siya. Tapos yung suot niya, black din. Naku naman, Rizal Tiberos. Ang sinasabi nga ni Atty. Topacio, yun nga ang madaming pagpipilian na hindi ka man lang pumunta dun sa gitna, nasa pinakahuli ka pa. Tapos mag-aangat ka maging presidente or vice-presidente. At saka pati wala pa talaga kayong kahihiyang mga dilaw. Wala naman kayong nagawa kasi. Alam nyo kasi, hindi naman kayo malalagay sa inodoro kung maganda yung nagawa nyo. Yun yung lagi kong sinasabi. Kung ginalingan nyo at tumanim sa utak ng mga tao yung mga nagawa nyo, kahit anong katulad nito mga Duterte, kahit anong gawin yung sira, kita ng mga tao yung nagawa nyo, ramdam yan, lalo na yung mga nasa baba. Nung time ni PRRD, ramdam yan. At saka yung Davao, doon pa lang, kita nyo na mahal yung mga Duterte, kahit yung may mga mangilan-ilan, syempre may kalaban yun sa politika na hindi sasang-ayon sa mga Duterte, pero karamihan, tuwan-tuwa sila sa pamumuno, sa style ng pamumuno ng mga Duterte. Sabi nga ni PRRD, yan si Inday, bantay kayo kasi maldita talaga yan. Pero, kung si BP Sara ang susunod sa akin bilang Pangulo nyo, maswerte kayo. Yun ang sabi ni PRRD. May video ako niyan, sinasabi niya ni PRRD. Kasi nga, alam niya na sila kasi mga Duterte, matapang sila para sa mga hindi magagandang gawain. Pero yung mga tamang bagay naman at para sa Pilipinas at makakatulong sa mga Pilipino, okay sila dun. At saka kaya sila nagagalit, kaya sila nagtatapang dun sa mga walang ya. Katulad ni PRRD, galit siya sa mga adik, di ba? Tapos yung mga hindi ng tax. Galit siya sa mga ganun. At naku, yung sinasabi nila na mga sira sa Duterte, hindi na pinapaniwalaan ng mga tao yan. Kasi nga, nakita at naramdaman nila yung pamumuno ni PRRD. Kaya ngayon, medyo kagulo na naman to. Halos mabaliw-baliw na naman ang mga niyan. Mga dilaw, lalo na itong mga bangag na to. Dito, sa pasabog na to ni BP Sara. So, labern.